Para yatang binabastos si Kimbo sa kanyang lugar. Iba po yung sinisigaw, Marcy, Marcy, Marcy. Sino ba si Marcy, Marcy, Marcy? Para yatang binabastos si Stella Kimbo, mga ka-reaction. Marcy, 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 Marcy. Problema po sa administrasyon na to, lahat minamadali. Pag-aresto kay Pangulo, minamadali. Pagkuha sa kapangyarihan, minamadali. Tama? Hindi po pwedeng basta sabihin ng Pangulo, o sige, bukas 20 na yung bigas. Bakit? Nag-invest ba tayo sa agrikultura? Nagbigay ba tayo ng mga harvesting machine? Nagbigay ba tayo ng makinarya? Inayos ba natin ng irigasyon? Hindi, di ba? Paano nagmura? Alam nyo kung paano nagmura? Kasi ayuda din yan. Ayuda din yan. Pambubudol po na naman yan. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. Mantagin po ninyo, tama nga naman si Atty. Jimmy Bondok. Hindi naman po basta-basta mangyayari ang mga bagay-bagay ang mga bagay-bagay sa ating buhay kung walang proseso. Di ba? Hindi mo naman pwede sasabihin, ngayong araw na ito ako'y magiging general. Ngayong araw na ito ako'y magiging doktor. Hindi po pwedeng ganyan. Kaya yung sinasabi po nila na magiging 20 pesos na ang bigas, imposible po yan. Ay sigurado yung perang gagastahin dyan sa napakamurang bigas na yan ay galing din yan sa bulsa natin. Ito po mga ka-reaction na pakiintindihin po natin ito. Pag-aralan natin ang mga sinabi dito ni Atty. Jimmy Bondo. Ito po mga ka-reaction na pakinggan po natin ito. Totoo po ito sinasabi niyang ito. Hala naman, sinasabi mo, oy, mangga, mamunga ka na. Oy, di ba hindi pwede yun? Dapat mayroong proseso yan. Bago maluto ang isang pagkain, mayroong proseso. Hindi pwede sabihin, o yan, adobong manok ka na, hindi pwedeng ganon. Mali yun, imposible yun. Problema po sa administrasyon na to, lahat minamadali. Pag-aresto kay Pangulo, minamadali. Pagkuha sa kapangyarihan, minamadali. Tama? Hindi po pwedeng basta sabihin ng Pangulo, o sige, bukas 20 na yung bigas. Bakit? Nag-invest ba tayo sa agrikultura? Nagbigay ba tayo ng mga harvesting machine? Nagbigay ba tayo ng makinarya? Inayos ba natin ng irigasyon? Hindi, di ba? Paano nagmura? Alam nyo kung paano nagmura? Kasi ayuda din yan. Ayuda din yan. Pambubudol po na naman yan. Pero sige, kung makakuha kayo ng 20 pesos na bigas, di kunin nyo. Di ba, kunin nyo, bilhin nyo. Pero wag po kayong maniwala na tatagal yan. Dahil ang real growth is real slow. Bakit ba umunlad ang administrasyong Duterte? Nag-invest siya sa infrastruktura. Nag-invest siya sa farmers, sa agriculture. Kaya in mga 1 year, 2 years naramdaman natin. Nag-invest siya sa police, nagtaas siya ng sweldo. Nag-invest siya, naglagay siya ng utak, ng puso, ng panahon. Kaya gumanda ang Pilipinas. Alam nyo, kahit po sa Biblia, mabagal ang pag-unlad, pero yung pagwasak mabilis. Pagkaalis po ni Duterte, ang pangit ng bayan bigla. Napakabilis po magnakaw. Ang hirap mag-ipon. Tama po ba? Nakuha po ninyo yun. Napakasimpleng pagpapaliwanag po ni Atty. Jimmy Bondok, ang ating senador. Tama po yung sinabi niya, mga ka-reaction. Ano yun? Tumpak yung lahat ng sinabi niya. Hindi naman pwede sasabihin natin na bukas mura na yung bigas, 20 pesos na. Dahil nangako kang 20 pesos ang bigas. Hindi naman yan. Matutulog ka pag gising mo sa umaga, gawin yung 20 pesos ang bigas. Hindi pwede yun. Kasi po, yung farm gate, yung price sa farm gate ay 18 pesos palay pa lang. 18 pesos palay pa lang yan. Ang sinasabi po nila, kapag kapag naging bigas na, ay aabot daw po yan ng mga nasa mga 35 to 40 pesos. Kaya naman, kung ganyan ang sasabihin nila na yung bigas, 20 pesos na, hindi po tatagal yan. Hindi po tatagal yan. Siyempre, ang mga farmer, sasabihin nila, ay, ba't gano'n? Ibebenta ko na lang yung bigas, yung palay ko, 18 pesos. Tapos, bibili ako ng bigas, 20 pesos. Di ba, ibebenta mo yung palay mo, 18 pesos. Tapos, bibilin mo yung bigas, 20 pesos. Di wow! Binenta mo na yung palay, kumita ka na, tapos bumili ka ng bigas. 20 pesos. Galing po yan sa kaban ng bayan ang subsidiya na yan.
ang mag-aabono kada kilo, di umano 24 pesos ang isushoulder ng gobyerno kada kilong bigas. Ibig sabihin, ang babayaran natin 20, ang babayaran ng gobyerno 24, o ibig sabihin po, ayuda yan. Kaya yung mga naggagaling-galingan dyan, ayuda po yan mga kareaksyon. O di ba ngayon, gusto mo bumaba ang bigas? Eh di pababayin natin yung production, yung price, yung yung puhunan. Ibababa natin yung puhunan ng palay. Kailangan ng palay, makakaproduce ka ng 1 kilo, 10 piso. O yun. Doon pwede siguro maging mga 25, hindi pa 20, mga 25 pa yan pag 10 piso yung palay. Eh paano gagawin nyo? Sabi nga ni Attorney Jimmy Bondok, kailangan yung mga tao hindi na nagbabayad ng tubig. Ayusin yung irigasyon. Eh ngayon, saan nanggagaling ang tubig? Gagamit pa ng diesel. O, dapat ang mga magsasaka, matuto sila doon sa tinatawag nilang yung habang nagpapatubo ka ng palay, merong mga talangka para wag ka nang mag-pesticide. Di ba? Kailangan maturuan sila ng mga technique. Di ba? Mga innovation. O di ba, halimbawa makapag-produce ng palay ang isang magsasaka, sa 1 kilo gumastos lang siya ng 5 piso, naibenta niya ng 10 piso, eh di doble na po yung kanyang kita. Eh ngayon, yung production farm gate 14, bebenta ng magsasaka 18, yung price po ng magsasaka kada kilo ng palay 14 pesos. Di ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, tama naman ang sinasabi dito ni Attorney Jimmy Bondok na hindi pwede yan. Hindi pwedeng sasabihin mo na mura na yung bigas, ganun-ganun. Ibig sabihin, ano yan? Ayuda yan, baka vote buying nga eh. Tanong po, sa palagay po ba ninyo vote buying yan? Ngayon gusto namin makita na mafailan ang kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari. Ano daw po, gustong makita na mafailan? Sino yung mga ipa-file natin? Kani-kanino yung, sino-sino yung mga tao na yun? Ngayon gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat sampahan ng kaso. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte matapos irekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges sa mga opisyal na umano'y sangkot sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan ang pangalawang Pangulo na panagutin ang mga taong sangkot sa umano'y pagdukot sa kanyang ama. Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Hindi naman natatakot si Justice Secretary Crispin Remulla sakaling imbestigahan at kasuhan siya ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa ng kalihim, hindi pa naman niya alam kung totoong committee report na ang lumabas. Aniya welcome development ito at handa siyang humarap sa Ombudsman kapag nagkaroon ng investigasyon. Ginawa namin yung dapat gawin at it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sir, willing humarap sa Ibig sabihin, good for the country yun? Ginawa ninyo yun, tinapon nyo si President Duterte, good for the country, Remula? Ay, siya na. Good for the country pala yun. Pakinggan po natin, ha? Good for the country pala. Sa Ombudsman kapag nagkaroon ng investigasyon. Ginawa namin yung dapat gawin at it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Galing. willing humarap sa Ombudsman sa investigation. Of course. Dapat lang. Nakahanda Di ba ang yabang? Maya-maya yun, hindi naman kayo makasagot-sagot eh. Good for the country talaga yun. Good for the country. Yung ipinadala ang Pangulong Duterte doon sa dahig para kay Remula ay good for the country pa.
Mantagin po ninyo yan mga ka-reaction. Ang galing no? Good for the country. Darin umano sina Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil at Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III na harapin ang anumang kasong isasampa sa kanila. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ginawa lamang nila ang kanilang trabaho sa pagtulong sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC para isilbi ang warrant of arrest sa dating Pangulo. They believe they acted within the bounds of law and within the mandate of their office po. Samantala, iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang impormasyon ang pamahalaan kaugnay ng umanong listahan ng International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin. We are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. Paglilinaw ng Malacanang na wala silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa ICC at wala ring kumpirmasyon kung kasama sa listahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang kaalyado ng kanilang pamilya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang amin. Ang galing po no, mga ka-reaction. Yun daw po ang the best na gawin para sa ating bansa. Di ba? O ngayon, sa ombudsman po yan. Ombudsman ba yun? Or, siyempre, paano mo ididemanda si sa police station? Si Marbil? Ididemanda mo siya sa police station? Tapos dadaanan mo doon si Marbil? Kaya dito mga ka-reaction, kapag nagawa ni Amy Marcos na ma-filean ng kaso, ang mga ito ay talagang parang mabibilib ako sa kanya. Insights and updates from Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. She joins us live this morning via Zoom. Good morning, Yusek. Thank you for joining us here on News and Views. Hi, Yusek. Yes, good morning ladies. Yeah. Beautiful ladies. Okay, unahin ko na po, Yusek, can we just get your reaction? Kahapon, nailabas na nga ang qualified human trafficking charges against former Palace Press Officer, presidential spokesperson rather, na si Harry Roque. Tama lang po, dapat lamang pong lumabas kung ano ang dapat na lumabas para kung sino man ang mayroong kailangan panagutan, dapat managot po sa batas. Yusek, sabi nga dito, an Angeles Court judge will decide if this has probable cause and later on will issue an arrest warrant. But the question here is how will the government or the Philippine government implement this arrest warrant kung nagsisik po ng asylum sa The Hague si Harry Roque, si Attorney Harry Roque? Depende na po yan Depende naman po yan yung sinasabing right to non-refoulement. Papakita po kung ang pagpapa-aresto ba sa kanya ay merong kasama, kaakibat na pag-torture or persecution. Yun yung pinaka-importante doon kasi sinasabi nila kapag meron kang, you're seeking for an asylum, meron kang karapatan, may right of non-refoulement. Pero you have also to show na bakit ka ba arestuhin? Ang pag-aresto ba sa'yo, because of the persecution, may torture bang kaakibat? So, dapat yung mapakita yan. So now, may case tayo, itong case naman na to, ay makikita siguro ang ebidensya, hindi naman siguro po ang gobyerno ng Netherlands ay magbubulag-bulaga sa ganitong mga klaseng mga sitwasyon. Pero chef po, nasa gobyerno pa rin po ng Netherlands yan. So tandaan natin, ng Netherlands po, miyembro po to ng Interpol. Yeah, but can you enlighten us, Yusek, because we're not lawyers here, and sinasabi nga po dito, ang Pilipinas at saka Netherlands ay wala pong extradition treaty. Yes, totoo po. Lumalabas po ng walang extradition treaty. Pero, ang Netherlands naman po ay miyembro ng Interpol. Wala nga, palitan na kaya natin ang ating bansa na ang pangalan ng Pilipinas ay Interpol. Miyembro ng Interpol, ang Netherlands. Walang extradition treaty, ibig sabihin, makakagalaw ang Interpol nang walang kooperasyon ng Netherlands. Oy, Claire, makakagalaw ang Interpol nang walang kooperasyon ng Netherlands? Di ba? Paano gagalaw ang Interpol dyan? Kung hindi makikipag-cooperate ang Netherlands.
Yung kaya ano nga eh, kaya anong pangalan nun? Yung nasa East Timor ba yun? Timor-Leste, hindi nila maugot. Ang tao na yun, anong dahilan? Kasi hindi nakipag-cooperate yung bansa. Hindi naman makakagalaw yung Interpol. Hindi katulad sa atin, wala pang ang order yung Interpol, gumalaw na. Pinadala ka agad doon sa The Hague. Mantagin po ninyo mga ka-reaction, napakalupit. Pero, Kung Interpol to Interpol naman po ang pag-uusapan natin, malamang din po ay magkukumit sila at magbibigay din po sila ng kooperasyon patungkol dito. So, Yusek, tama po ba? So, the DOJ can coordinate with Interpol. Kung if ever magkakaroon nga ng arrest warrant, si Interpol po mag-i-implement nun. Yes, government to government, pag-uusapan mo po muna. ang tanong, kung Interpol to Interpol daw, ang Interpol ang mag-execute? Siyempre, yung local police. Si clear naman. Para po sa respeto po. Pero sabi po natin, kung ang Netherlands po ay miyembro po ng Interpol, ay maaari po makipag-ugnayan ng Interpol to Interpol. Well, Yusek, just based on what you know, gaano ba po ba ka-solid yung ebidensya laban dito kay Attorney Harry Roque? Because he did argue multiple times, he maintains na siya ay naging legal representative lamang. In fact, hindi naman niya alam kung bakit siya nasama dun sa organizational chart. But is it really possible for a legal representative of a corporation to not know the nature of their business? But unang-una, baka nakalimutan po ni Attorney Harry Roque na he had this revelations in one of the radio program interviews. He admitted that this whirlwind, sinabi po niya, ito ay yung kayang kliyente, Lucas Sandra Ong, na itong whirlwind ay di umano, ay isang service provider. Yes. Ako po yung naging abogado nila noong Setyembre dahil nga po na-discover nila na meron na silang writ of execution sa ejectment doon sa lugar kung nasaan yung mga building na pag-aari ng Whirlwind. Pero ang Whirlwind po, hindi po siya POGO operator. Siya po yung nagpapaupa doon sa Lucky South 99 na siyang merong lisensya dati ng POGO at siya rin po ang service provider. Now, alam ko naman po yung negosyo ng service provider dahil nung panahon ng quarantine, nung meron pa tayong COVID, ay nakipag-ugnayan ako doon sa PAGCOR at saka doon sa Association of Service Provider. Sila po talaga ang lahat na nagbibigay ng serbisyo sa mga POGO kasi ang mga POGO po ay mga Chino po yan. Dahil yan po ay electronic casino sa China, lahat po sila ay Mandarin speaking. So, trabaho po ng service provider na bigay yung physical premises, yung mga equipment, yung mga software, at pati na po yung liaison sa gobyerno. Opo, service provider ng Lucky South ang Whirlwind sa ano pong serbisyo? Lahat po Kasi pagkakaintindi ko nga, hindi lang sila nagpapaupa ng physical premises, pati yung mga computers sila nagbili at nag-install doon, yung mga software sila rin nag-provide, at sila rin yung in charge pagkuha ng mga Pilipinong mga empleyado, sila rin yung kumukuha ng security agency at saka ng mga money agency. So ganyan po talaga ang trabaho nila. So ang gagawin lang ng POGO operator, mag-ooperate talaga sila. Sino po ang POGO licensee? Kasi sabi nga po ninyo, ay di ba, may lisensya po naman itong POGO dyan sa PORAC. Sino ang may hawak ng PAGCOR license? Lucky South 99 po ang Service provider that provided everything, including the employees. So, ibig sabihin, if this Whirlwind is working for Lucky South 99 to recruit the employees at siya yung lawyer, so ibig sabihin, may alam siya doon. Yeah. Kahit Grabe po, lawyer ka dito, kinuha ka nilang legal, tapos, ibig sabihin, kasama ka na doon sa ginagawa nila? Di ba lawyer si Harry Roque, wala siyang kinalaman dyan. Ngayon, nagbibigay siya ng tumutulong siya sa mga legal matters. Ibig sabihin, kasama na siya dyan? Ayos din to si Claire. Tingnan. service provider that provided everything,
including the employees. So, ibig sabihin, if this whirlwind is working for Lucky South 99 to recruit the employees at siya yung lawyer, so ibig sabihin, may alam siya doon. Yeah. And, hindi lang po yan, pati po kasi yung license, And. si service provider, di umano, ang whirlwind, and he was the one seeking, di ba? Or asking help ma-renew ang license ng Lucky South 99, it's direct participation. Pero Yusek, yes, he indeed admitted na nag-lawyering po nga siya doon, as you've mentioned. Pero sinasabi din po niya repeatedly that these actions does not mean or do not mean na trafficking. Okay, again, yung empleyado po niya, tinulungan niya na as service provider, not just the Grabe, owner no? of the land, Grabe. not only the lessor, di ba? Hindi lang through the one that leasing the property. Grabe to. Hindi lang yon, hindi lang leasing the property. As service provider. Nako. And he knows it. Kapag service provider ka, and your client is providing all the employees. So siyempre lahat po hayan. Why sila yung nagre-recruit eh. So anong pwede niyang sabihin po doon? Well, that's his admissions. Those are all his admissions in one of the radio program interviews. So, tignan po natin, kung ganyan naman po ang kanyang depensa, it's up to him to defend himself, to defend his cause, para ma-acquit po siya. Nako, grabe po. Ibig sabihin, isa kang lawyer, kinuha ka ng isang kumpanya na tulungan sa kanilang mga legal matters. Ibig ba sabihin nun, kung may ginagawang hindi maganda yung korporasyon na yon na wala ka namang kinalaman kasama ka na kaagad? Claire Castro, kasama ka na kaagad doon? Grabe naman yan no? Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, patungkol ito sa libreng sakay sa LRT, MRT at LRT 1 and 2, MRT 3. Magkano ho ang gagastusin ng gobyerno para sa libreng sakay ito sa loob ng 4 na araw? Kung di po ako nagkakamali na ibigay po kanina ni Secretary Vince Dizon ang projected budget, ang magagastos po dito for 4 days. From April 30 to May 3, opo, 4 days. At hindi po ito kukulangin at talagang popondohan po ito. May pondo pong sapat. Opo, magkano po, Yusek, if I may ask? Nasa aking cellphone po, alam ko po na report na po yata kanina ni Secretary Vince Dizon. Nasaan ba yung cellphone ko? Yung cellphone ko! Yung cellphone ko, nandun yung magkano yung ano. Mantakin mo yan, mga kareaksyon. Si Attorney Claire, attorney ba to? Mantakin mo yan, nag-re-report siya sa taong bayan, hindi niya alam ang mga sagot. Magkano ang gugugulin dyan sa may MRT. 4 na araw daw pong libre ang sakay. Magsimulang January, hindi. Magsimulang April 30 hanggang June. Ay, hindi mo, hanggang April 30 hanggang May 3. Ang gulo. Hindi mo, magsimula ngayong araw na to hanggang sa May 3, libre daw ang sakay. Bakit hindi pa kaya sinagad ng May 12, no? Para libre din ang boto. Mga ka-reaction, mantakin po ba ninyo? Hindi ko talaga sukat maisip, mga ka-reaction, na itong si Auntie Claire ay talagang hindi po niya alam ang sasabihin dyan dito sa kanyang press con. Kaya lang po ito po ay nasa aking, naibigay po sa akin kanina ng Secretary Vince Dizon ang, bibigay ko po sa inyo Anyway, maya-maya. yeah. After ko makita po sa aking cellphone na Sige, ibigay ma'am. po niya. Nako, anong klaseng... Nako. Nandun daw sa cellphone niya pero hindi niya masabi. Ibibigay na lang niya maya-maya kung magkano ang magagastos sa 4 na araw na libreng sakay sa mga MRT, LRT. Opo. May tanong ko na rin po, karaniwan kasi pag halimbawa yan, Labor Day, just on the day itself ang libre. At specific sector lang yung magbe-benefit. For example, kung Labor Day, workers. Kung Veterans Day, mga veterans. Ano ho kaya naging decision-making dito? Bakit siya binigay ng 4 na araw at para sa lahat?
Kasi Siyempre, Alyansa Alcancia. Ano yan? Papalapit na ang eleksyon. Oh, di ba? po, kung May 1 lang po ibibigay, karamihan naman po walang pasok. So, hindi naman po nila mararamdaman. Yung benepisyo matatanggap po nila. At sabi nga po ng ating Pangulo, ito po ay pagpabigay-pugay na rin po sa ating mga workers. So, bigyan po natin kahit konting kaginhawahan at para maibsan naman yung konting hirap sa pamamasahe dahil malaki din po itong gastusin para sa mga manggagawa. At ito pong benepisyo ito ay binibigay ilang araw bagong eleksyon at sunod-sunod din po yung mga surveys on approval and trust ratings. Ano ho ang masasabi ng Malacanang sa mga maaring hindi maiwasang magbigay ng mali siya rito sa pagbibigay ng benepisyong ito sa mga manggagawa at sa mga commuter? Ang May 1 po kasi International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So tama lamang po sa panahon kung kailan dapat sineselebrate po ang Labor Day, doon lamang po natin ibigay. Hindi raw po pwedeng ibigay ng December. Sino nagsabing bibigay mo ng December? Yung May 1, yung Labor Day na libre-libre. Ay, si Auntie Claire, ano? Pero yun nga po, hanggang May 3. Opo. Para wag naman po natin bigyan ng mali siya. Hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga Maginamag yung taong bayan. Utang-utang na nga tayo. Sagad na sa utang ang Pilipinas, mga kareaksyon. maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Salamat. Jinky Baticados, IBC 13. Hi, ma'am. Maari daw pong itulong ng gobyerno sa kanila. Saan ba galing yung gagasusin ninyo, di ba? Dito na tayo sa napakagandang parte. Ito. Maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. So, kahit sa buong Pilipinas, right after election. I don't know what the palace would react on this Sa one. buong Pilipinas po, Ang sabi ni Attorney Garcia po, kanina na in-interview siya. After election na lang. Kasi yung nga pong sinasabi nila on the reason na binigay nila for the exemption, May 2 to 12 lang po, ma'am. kung yun po ang magiging panukala at polisiya po ni COMELEC Chair, tayo naman po itutugon. Next question. Eden Santos, Net25. Ito na. Eden Santos. Yusek, good morning po. Sabi po ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa kanya na siya ay kasama dun sa ICC list po ng mga may kaso doon kagaya ng kanyang ama. At ito po ay kinumpirma din ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Sabi po ni Senator Amy, yung nakita nila nung una nasa huli yung pangalan ni Bibi Sara, pero ngayon after a few days may report na parang uunahin na siya. Any comment po from the palace at kayo po, ang Malacanang po ba ay hihingin din ng tulong ng Interpol para sila po ay maaresto? Sa kasalukuyan po, ang inyong katanungan ay very hypothetical. So wala po kaming masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. Di ba? Ano sila para mga traidor no? Walang impormasyon maya-maya pinipick up na lang, sasabihin galing Interpol. Pero sa totoo lang po, mahirapan na sila. Mahirapan na sila magpadala ng isa pang Pilipino doon sa ICC. Alam nila yan, mahirapan na sila kasi naiimbestiga na sila Kailan ba naiimbestigan si BP Sara, di ba? Mahirapan na sila. Kahit si Bato, mahirapan na kay Bato kasi nga po, mga ka-reaction, nalaman na ang kanilang mga ukus-pokus. Wala naman totoong tawag doon, totoong red notice, wala naman Kaya dito, kung magpapakawala uli ng tinatawag nilang red notice or warrant of arrest ang ICC, sino na naman? Papayag na naman kaya ang Interpol na magagamit dito? Siyempre, hindi na po papayag ang Interpol. Mantakin po niyo, wala namang red notice. Diffusion notice lang. Maya-maya, tinatangin ng Pilipino, tinatapon doon sa dahig.
So wala pong information ng government kung kasama sina BP Sara, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung mga dating ilang police officials, nakasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Thank you. Next question, G. Mantagin mo yan, Claire Castro. Basang-basa na kayo ng taong bayan. Basang-basa na kayo. Kasi yung mga ganyan, tingnan mo, si Remula, yung dalawang magkapatid na Remula, tsaka si Torre at si Marbil, tingnan ninyo, makakasuhan ng mga... papailan na daw ng kaso di ba? O kung papailan ng kaso yan, illegal, kidnapping yon. O paano pa ipapadala pa ni BP Sara yung... Paano pa ipapadala doon si BP Sara? Kung yung mga uhuli kay BP Sara makakasuhan na. Mantagin mo yan, Claire Castro. Talaga naman Mangalus, Philstar. Good morning. Or good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water. Ito pa. Yung Prime Water. dahil kinakampanya ni BP Sara si Camille Villar, yung Prime Water. Which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have distrust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Ma'am, last question, medyo off topic, but while I have your attention, does the palace have a comment on the recent Taiwan report that says the Philippines allegedly started military engagements with Taiwan? Does the Philippine government categorically confirm or deny that we have military ties with Taiwan? We will just defer the question to the National Defense. Next question, Ana Badjo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, recently the NBI arrested a Chinese national with alleged spy device near Comelec. Has this information... Halata. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napagandang reaction video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share ang bawat video natin. Shukran. God bless you all. Duterte! 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 Duterte!